betrayal of public trust yan, di ba? Kasi when you talk about public service, that's public trust. And public trust involves money. Di ba? Ano ang pinagkatiwala sa inyo? Ang pera unang-una sa lahat. Kaya po, gusto talagang i-account ng taong bayan, saan ba pumupunta ang buwis na binabayaran namin ba? Every 15 days, di ba? Pag may sweldo tayo or kahit sa mga negosyo, may buwis na naman yan. Ang laki po ng cut. So, okay lang naman magbayad. Basta, transparent lang po. Pumupunta po lahat ng binabayad na buwis doon sa proyekto para sa mamamayang Pilipino. Kaya napakahalaga po ng Public Procurement Transparency Bill na isusulong ni Pastor na dapat po susuportahan natin. Doon naman sa procurement, okay? Digitalized na din dapat yung procurement. Kung saan, lahat po galing sa bidding. For example, may certain project, dapat lahat, transparent sa lahat, open sa lahat. Hindi yung kung sino lang may yung connection kay regional director, kung sino lang yung may connection kay congressman, yun lang po ang may alam na, ay, may ganitong project pala at may ganitong bidding pala. So, hindi pwede yon. So, ito po, isulong ni Pastor, itong Public Procurement Transparency Bill. So, dito po sa Public Procurement Transparency Bill, may existing law naman po, ang RA 1209, New Government Procurement Act. Ito ay dineklarang polisiya ng Estado para ipakilala ang good governance at takbang tungo sa transparency, sa competitiveness, efficiency, proportionality, accountability, public monitoring, procurement, professionalization, sustainability at pagpapahalaga sa pera pagdating sa government procurement. So since may existing law naman tayo, so ano yung magiging proposed amendment po na itutulak ni Pastor? Humiling po ng public disclosure sa lahat ng procurement contracts at result ng bidding. Lahat po yan. Okay? Hindi lang po sa DPWH, kahit ano pong ahensya ka ng gobyerno, kahit anong branch ka po ng government, executive man, legislative man, judiciary man, as long as under po yan ng government and you are using government funds, public funds, kasali po yan sa transparency, full public disclosure na ating talagang hihingin sa kanila. Galing sa, sa bidding pa lang. Okay? Anong resulta ng bidding na yan? Sino? Para talaga mas scrutinize. May connection ba? Attorney Kay, lahat ng steps kailangan transparency. And should this be available online? Yes. From step 1 hanggang sa makumpleto itong procurement? Oo. Ganun dapat siya. Kasi, kumbaga, kahit sa naman, di ba, pag competitive din, pag maraming namang bidders, mas makakuha tayo ng mga competitive prices, mas mababa yung presyo, pero quality, standard. However, kung ilan lang, talagang mahal yan. At saka marami ding makaka-scrutinize kasi mas alam kung engineer sila, mas alam nila ano yung standard rate, standard price ng itong ganitong project. Tapos kung sa IT naman, alam nila kung hindi masyadong mahal yan, yung computer na yan, yung mga system na yan, masyadong mahal ang binigay. So, agad-agad po, nakikita ng mga taong bayan at saka nakokorek ka agad. Yes. Kaysa naman nakatago lang, sila lang nakaalam, as pag at the end of the year, pagkakita na lang, bakit umabot ng bilyon? Tapos wala namang lumabas na proyekto. Di ba? So, at least, pag dito po, pag meron tayong Public Procurement Transparency Bill, talagang lahat nakatutok, lahat po nagiging eyes and ears, at saka lahat possible po maging whistleblower. Para talaga ma-prevent na ang corruption. Kasi again, kung hindi po natin matatapos yung corruption na yan, hindi po natin ma-end yan, still third world country pa rin tayo. Paulit-ulit lang ang problema ng kahirapan, ng wala na. Kumbaga, yung walang cohesion between rich and poor, third world country, hindi po tayo makakaalis dyan sa problemang iyan. Kaya tulong-tulong po tayo at ito po ang isa sa bill na isusulong ni Pastor. Attorney, bago lang tayo tumungo sa isa pang panukala, magandang na-mention mo about dun sa mga substandard materials. Yes. Kasi ito common na nakikita natin to lalo na sa mga road construction projects, no? Pag may kalamidad, di ba mayroon isang tulay nga, no, na hindi naman talaga ganun kalakas ang ang bagyo. Pero
ano siya, Nagiba. naggiba siya. So, isang malaking tanong yun, bakit naging ganoon ang resulta, samantalang bilyong-bilyong pera nga ang binibigay. So, sa panukalang ito ba, Attorney Kay, ay makikita din natin na talagang mas mas matutugunan at mas makikita na yung mga contractors na kukunin ay ibibigay talaga nilang quality projects. May ganun din ba Yes. parang provision tayo na dapat mananagot talaga o may certain na tao na mananagot or institution kapag itong mga substandard materials o yung hindi sila tumupad ay meron silang karampatang parusa din. Oo, kasalin din yan. Kasi yun nga, makikita naman natin lahat na marami na tayong naging halimbawa dyan eh. Just imagine yung post yan, na yung nabanggit mo na bridge, di ba? Somewhere sa Mindanao. Nung na-post po siya, just few weeks after, bago na uli. Di ba? Nakikita nyo yung impact pag transparent lahat, nakatingin lahat, at may karapatan lahat na magkomento. So, di ba? Kumbaga, lalong gagawa talaga ng tamang serbisyo ang gobyernong ito. Kaya po, dito sa tama nga, Public Procurement Transparency Bill natin, kasali na din dyan lahat. So, meron din tayong oversight committee dito. Si oversight, siya din yung aside sa, di ba, meron tayong procurement transparency. Andyan nga, may online. Nakikita sino yung mga bidders, sino yung nanalo sa mga bidding, ano yung resulta ng bidding, magkano, at saka ano yung mga standard na mga kagamitan o equipment na kailangan dyan, nakalagay na doon. At may oversight din na pag nakita na, ito na yung update sa na-procure, ito na yung nangyari, ito na yung naging resulta, ito na yung progression sa proyektong ito. So, nakakita ng lahat. At tama nga, ipipenalize talaga kung hindi lang yan siya public humiliation, hindi lang isang tao, di ba? Lahat ng taong bayan kasi nakatutok, pera namin yan, ayusin nyo yan. So, yun po. Attorney Kay, kasi bakit ba zero in ni Pastor yung importance ng kailangan baguhin ng bahagi, Yeah. amendments sa batas na ito? Number one, of course, ayaw natin manakaw yung pera. Yes. Second is sa procurement law, gaya ng minention mo kanina na, bakit mahal yan? Di ba? Magkakaroon ng efficiency sa paggasta ng pera ng bayan. Yes. So, hindi mo kailangan gumastos na ganun kalaki kung hindi reasonable yung price na ito, Attorney Kay. Yes. And, kung hindi mananakaw yung pera, efficient yung paggastos natin ng pera ng gobyerno, mailalagay pa doon sa mas importanteng proyekto o programa ng pamahalaan na kailangan magkaroon ng mas malaking pondo. Yes. Kasi kung ang iniisip natin na efficient tayo gumastos, hindi natin isipin, dapat kasi ganun yung consideration natin. Efficient tayo gumastos ng pera ng bayan, hindi kung ano ang magigain natin sa procurement na ito, magkano ang para sa akin. Yes. Dapat yung mindset na yun ang matanggal, Attorney Kay, sa lahat ng mga nasa gobyerno na involved sa procurement, Attorney Kay. Yes, totoo yan. So yun nga, dapat talaga ang focus mo, paano talaga i-maximize. Right. Ang nangyari kasi ngayon, for example, ang GAA, ang approve lang is 1 billion, for example. Tapos, pagtapos ng taon, lumobo hanggang times 3. Diba? 3 billion, for example, para sa isang ahensya. Tapos, wala ka naman nakikitang proyekto. Okay? Kaya po, ang dapat dito, pag lahat po nakabantay, yung 1 billion na yun kasi yung na-approve eh. Diba? Yung nga ang pinopost nila, na-approve, ginawang law na po yan, may Republic Act na po yan every time na may GAA po, or General Appropriations Act, kaya act siya. So, once po na, yun po, dapat mag-stick sila. Tapos mako-correct din natin, saan pumunta yung pera? Bakit lumobo ng 3 billion? Bakit walang proyekto? So, tama nga yun, dahil dito yan sa Public Procurement Transparency Bill. And attorney, meron din na nagkomento sa ating mga kababayan dito. Sa usapin naman, yung katong pag may kakilala ba, di ba, dinadaan nila sa iba't ibang pamamaraan. Yun. Para yung mga kakilala, Yes. kasi may mga komisyon Yan ay isa talaga sa mga realidad natin na ito din sana daw ay matutukan. At sabi nga daw dito sa RA 12009, yung main contractor, subcontractor, dapat may shared liability. Paano daw pag may Yes. tumakas? Ganyan. So siguro isa to sa mga hinihiling Noted. nating mga kababayan na isa din sa para mas maging competitive, talagang tutukan itong mga
main contractor, subcontractor, na ang dami pa pala nga mga kasama doon kapag meron silang mga proyekto sa ating pamahalaan. Kaya siguro lumalala din korupsyon. At para sa kaalaman din natin mga kababayan, no, Attorney Kay, sabi kasi sa World Bank, parang 20% more ang nagiging ang naaaksaya dahil sa cost ng public procurement. I mean, dahil sa kapabayaan, hindi malinis yung nagiging transaction, which is Totoo. dagdag pa doon. Totoo. Diba? Nakukorrupt talaga siya, Attorney Kay. Totoo. At to add, sa sinabi mo nga, eto galing din po, may source din po tayo kung paano po, for example, yung budget. Saan pumupunta yung 100% ba talaga? Pupunta ba talaga sa proyekto? Ito po, may nakuha po tayo, tong source natin. Sabi niya, ito yung reality sa ground kapag may listing na sa mga project title, ito ay may taker ng DPWH. Yan po ay inaabangan na din ng politiko, specifically congressman. Naku. Assuming mag-allocate tayo ng SOP for purposes of SOA and NCA, ito yung mukha ng project cut. Kaya number 1, sa DBM, meron pong 5% plus 2% plus 2% sa endorser or total of 9%. May cut na. So yung 100% sana o minus 9 na. Okay. Next, may buyout during bidding. 3% cut na naman yon. So 11% na natanggal dun sa ating budget. May congressman, may 10% siyang cut. Oh, parang tight may 10% siya. Pero Kung wala billion yun sa yan, batas, Attorney. Wala. Wala yan sa Dami batas, cut, Oo. Tapos, yung regional director ng DPWH, may 5% pa daw. Ito, yung VAT, may 5% plus another 3% net of VAT input na sa 8%. Naku. Pero proyekto yan pero may VAT pa rin yan. Withholding tax, 2%. Total slash po is 37%. So yun po, may source tayo. Gusto po nating makuha din, di ba? Kung galing sa mga ahensya, lalo na nabanggit dito, yung DPWH, man lang. Ito yung isang halimbawa lang. Kung totoo ba, or kaya nga, importante kung may Public Procurement Transparency Bill, or kayo din po, makapresent din po kayo, kung saan ba talaga pumupunta ang pera ng bayan. Kasi naging issue po ito, kasi dahil dun sa flood control project, Oo. hinahanap ng taong bayan, kaya po nakatutok sa DPWH. Kung totoo man po ito, sana po, kumaga, kailangan natin mag-realign. Yes. Pero kung hindi po ito totoo, pakita po natin sa taong bayan na ito po, may mga ebidensya kami, di ba? May mga proof kami. Ito nga yung proyekto namin. Hindi yan substandard, standardized yan, okay? So talagang yung budget na nakalaan para dyan sa proyektong yan ay talagang binigay namin kung hindi man 100%, di ba? May iba nga, may narinig din tayo. 50% na daw ngayon ang cut. Ganun na kalaki. Ganun na kalaki. So, ibig Grabe, sabihin, no? Attorney Kay, Oo. baka, for example, meron talaga mga matitinong contractor na quality ka nila ibibigay. Pero dahil sa mga 50% kukunin ba na Oo. nila, talagang ibibigay na lang nila yung anong kasya sa budget. Correct. So Kasi ano na hindi lang, na diba? katak kung bakit substandard nga nila, no? Kasi kung maraming cut, hindi na nila iisipin yung quality ng mga kukunin nilang gamit, kundi magkano matitira sa, Oo nga, sa di ba? contractor kasi ang daming humihingi ng share nila. And with that kind of practice, masasabi mo ba na ipapatupad mo yung mandato mo na yung pagiging nasa gobyerno mo? Di ba, it is a public trust. Yes. Nagagampanan mo pa ba yun, Attorney Kay? Yun nga, di ba? O Questionable na. masasabi natin, isa na rin itong form ng pagkatraidor sa taong bayan. Totoo. Betrayal of public trust yan, di ba? Kasi when you talk about public service, that's public trust. And public trust involves money. Di ba? Ano ang pinagkatiwala sa inyo? Ang pera unang-una sa lahat. Kaya po, gusto talagang i-account ng taong bayan, saan ba pumupunta ang buwis na binabayaran namin ba? Every 15 days, di ba? Pag may sweldo tayo or kahit sa mga negosyo, may buwis na naman yan. Ang laki po ng cut. So, okay lang naman magbayad. Basta, transparent lang po. Pumupunta po lahat ng binabayad na buwis doon sa proyekto para sa mamamayang Pilipino. Kaya napakahalaga po ng Public Procurement Transparency Bill na isusulong ni Pastor na dapat po susuportahan natin. Kaya, eto hindi na to mahirap, hindi na to bago kay Pastor kasi mismong sa Kingdom, may Exhibit A po kasi ang brand of leadership ni Pastor. Bakit mabilis ang paglago ng Kingdom, ng KOJC po?
Dahil po sa transparency. Even sa pag-procure, di ba, may kingdom na binibuild. Okay? Walang utang po yan. At walang loan po yan sa bangko. Yan po, lahat ng proyekto ni Pastor, up to sa pinakamaliit na nails. Di ba? Yan po, transparent po yung ating ACQ Solomonic po sa pag-account sa lahat po ng ginastos para sa Kingdom Project. And hindi lang sa Kingdom, ang rami pong infrastructure projects ni Pastor. At yan po lahat, walang korupsyon, walang nakawan. Kaya po, standard. Okay? Standardized lahat po ng buildings na pinangungunahan ni Pastor kasi ayaw niya sa korupsyon. Yes. Kaya nga, Attorney Kay, tayo lang sa KOGC ang pwedeng magsabi na itong put up, pag-build, pag-construct ng kingdom ay dahil sa blood, sweat, and tears. Pastor Paul Siquibuloy and along with all the kingdom citizens na nakiisa dito. Yes. At masaya ang bawat kingdom citizen na mag-contribute kasi nakikita nila ang resulta. Diba? Yan po ang walang korupsyon. Pag may proyekto po, ang ganda, standardized, okay? Hindi Tsaka tinipid. Attorney, tulad ng sinabi mo, no, bukod sa walang korupsyon, excellent pa. Exactly, di ba? Kaya hindi yung, okay na yung 20,000 seating capacity, hindi ganon. Okay na yung 30, okay na yung 50, hindi, 75,000 seating po yan. At saka the biggest indoor cathedral po in the world. So, at malapit na natin makita Yes! yan. As you can see, yung facade pa lang napakaganda na, Attorney Kay. Totoo, And alam ko hindi ito bahagi ng discussion natin, pero marami na kasi sa mga kababayan natin ang nag-look forward na nais silang makapasok sa kingdom kapag ito ay formal lang inilansad o binuksan ni Pastor Paul yes, Siquibuloy. excited tayong lahat dyan. So soon. Very soon. Very soon.